Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na rason bakit out ngayong araw si Stephen Curry. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang blockbuster trade na sunod na magagawa ng Los Angeles Lakers. Nagawa nga po mga katrops ng Golden State Warriors na maipanalo ang kanilang game ngayong araw kontra sa Memphis Grizzlies sa score na 121-113 kahit man hindi dito nakapaglaro ang kanilang superstar na si Stephen Curry. At iyan nga po ay nagawa nila salamat sa pag-step up ng kanilang mga natitirang manlalaro na sina Andrew Wiggins na nagtala dito ng 24 points, Dennis Schroeder na kumuha ng 17 points at si Landy Waters III na kumuha naman ng 16 points off the bench. Pero isang malaking katanungan nga po ngayon kung ano nga ba talaga ang iniinda ngayon ni Stephen Curry, bakit hindi nito kaya na maglaro ng back-to-back games. Well, ayon nga po sa ibinulgar ni Coach Steve Kerr, dahil nga po sa pagtatamo ni Stephen Curry ng injury sa kanyang tuhod sa simula pa lang ng regular season, ay sumasakit na nga po ito kapag nasasobrahan siya maglaro. Kaya upang maiwasan nga po ang paglala ng kanyang kalagayan ay hindi nga po nila ito pinapwersa na sumabak sa kanilang mga back-to-back games para na rin naman ito sa ikabubuti ng kanyang pangangatawan. Si Stephen Curry na lang naman nga po ang inaasahan na bubuhat sa JSW papunta sa playoffs at ayaw nga po nila ito na magtamo ng malalang injury at maging out for the season na lang bigla dahil sa kagustuhan lamang nilang manalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang blockbuster trade na sunod na magagawa ng Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrops sa kalalabas pa lang na balita, posible nga po na gamitin ni Rob Pelinka bilang trade asset ang kanilang mga manlalaro na sina Gabe Vincent at Jared Vanderbilt upang makakuha ng bagong sentro na available sa trade. Kagaya na lamang ni Jonas Valanciunas ng Washington Wizards at Walker Kessler ng Utah Jazz sa mismong trade deadline sa Pebrero. Pero kahit gaano man nga po kadaming big man ang tinatarget ng Lakers, ay si Walker Kessler pa rin nga po ang pinakahinihintay ngayon ng kanilang front office. Kagaya nga po ng napag-usapan natin, kumpara nga po sa ibang mga teams ay mas nakikipag-cooperate nga na po ang front office ng Jazz sa kanila simula ng tawagan nga po nila ito tungkol sa trade ng kanilang sentro. Kaya hindi nga po talaga malabo na makagawa sila ng trade as soon as possible kung maging successful ang kanilang negosasyon. At base nga po sa isang insider, ang trade nga na pong niluluto ngayon ng Lakers at Jazz ay binubuo nila Walker Kessler, kapalit sina Jalen Hood-Schifino, Christian Wood, isang future first round pick at isang second round pick. Yes, iyan nga po ang gustong makuha ng Jazz bilang kapalit ni Walker Kessler sa isang trade ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.